So since wala tayong topic for today, ay patulan natin itong issue ni Miss Rosmar na pinakamalakas sa lahat. So ito na nga ay si Rendon at si Miss Rosmar daw ay nanugod ng isang government official. Ito daw ay parang tauhan ni Mayor. No, sinugod nila dahil nakapag-post ito si Madam ng parang nagrarant siya doon sa kanyang social media post, particular Facebook yata ito. So parang napikon, nabasa ito ni Rosmar at napikon sila, sinugod nila si ate dun sa opisina. At nanawagan sila kay Mayor na parang tila sinasabi nila na etong tauhan nyo ang sisira sa inyo, parang gusto nilang patalsikin. Although hindi naman nila diniretso doon, parang ganoon ang gusto nilang i-pertain. So anyways, eto na nga ay panoorin na lang natin kasi feeling ko maguguluhan kayo kapag kinuwento ko lang. Ikaw yan. Ano bang pinagalitan niyo? Ano pinagmamalaki mo? Hindi po, wala. Hindi, ano pinagmamalaki mo? Comment lang, may mga comment. Ano sinasabi mo? Ikaw lang po. Eh, bakit ganito sinabi Di ba Martin malakas? Ginamit nyo lang mga taga-korol para sa vlog-vlog nyo at sokmed. Dismayado dahil naghintay sila ng isang oras at gutom. At lalong ginamit yung mga staff para mag-assist sa inyo. Tapos wala kayo inabot. Nising kong duli. Nag-abot ako ng 3,000 last money ko na yung kanina. Ano ba pinagmamalaki mo? Sino po ba kayo dito? Wala po, staff. Sino kayo dito? Ha? Porkit hindi ka nabigyan? Ay, hindi Pumunta kami dito Hmm. para tumulong at i-promote yung koron. Ang kapal naman ng tao mo. Tumutulong na kami. Sino ba pinagmamalaki nito? Ha? Ba't pinapayagan ninyo yung mga ganitong staff ng munisipyo? Dapat kayo ngayon tumulong. Gusto nyo nabigyan. Tignan nyo nga, Mayor, nandito po kami para tumulong. Ay, namang mataganda sana lang. Promote kami rito para i-promote ang police ng Palawan. Tapos kasi mo kami. Mayor Reyes, nananawagan po kami na ganito pong klase ng mga tao ang lalason sa munisipyo ninyo. Ano yun, nag-aantay ka ng lagay? Hindi po. Oh, ba't ganun? Alam mo naman, di ba, kailangan mag-coordinate dito bago namin gawin yun. Kaya kung kami mag-assist, ba't una namin bigyan yung mag-assist? Para sa mga kapagbahay nyo dito, ba? Naglilingkod ka rito, di ba? Sino pa kayo nyo? Yung priority Sino yung ba yun? taga-munisipyo. Taga-munisipyo ba? Bakit mas una kayong lagyan, ganon? Hindi po Ay, ganun. May mga nagko-comment lang. Sino? Suwan natin yan. Lahat yan, lahat ng kita. Lahat na lang sa picture. Sir, pwede po magsalita. Ah. Ganito po, si Mayor po nasa truck. Hindi, gusto lang namin iklaro. Ano po ba ang tama? Sangayon po ba kayo sa ginawa niya na pinahiya niya kami? Hindi kami galit sa lahat ng tao dito ha, sa nag-post lang. Dahan-dahan lang po. Wala kayo ha, sa nag-post lang. Hindi namin ibigay namin. Sa nag-post lang. Nakaka-renage, lahat po kami kasali sa Hindi, isa lang. Isa lang. So, dahan-dahan lang po, kausapin natin Kasi, siya ng may nandito kami. Tumulong na kami, nandito kami para mag-enjoy. Pumunta kami dito dahil gusto namin mamit yung mga tao. Pinost ko kung ano lang ipamimigay namin. Nakapost naman dun, ah. Yung grocery kung gano'n. Tapos anong masama? Wala akong Ano ba yung Dapat di ka lang gano'n sa gano'n. Hindi, tsaka niyaya mo na suntukan eh. Bakit mo niyayaya na suntukan? Ay, ba't pinabayan ka kayo? Hindi, hindi, Dapat Hindi. kasama mo. ipa-explain natin bakit mo siya niyaya. Wala lang. Tip mo lang, gano'n. Pag-usap na lang po tayo ng mahina. Kasi nakaka-high blood eh. May Kasi tumulong kami. binastos Wait kami. lang nga, ito So, ah. deserve yan Ang nila. sasabihin pa niya, para daw sa pagbablog. Kumikita pa ako dyan sa pagbablog na hinayumak na yan. Porkit kasi Oh, may hindi pinost nabigyan. pa akong video, nakalive lang ako. Kumikita ba yun? So dito sa channel at sa page natin ay nagbibigay ako ng mga opinion, sarili kong opinion tungkol sa mga bagay-bagay, sa mga trending topics, sa current issues and etc. So maaring hindi tayo pareho ng opinion, but this is what I have to say regarding this issue. So as a public figure, alam din naman siguro ng mga lahat ng tao na yan dahil every time na may tinatopic ako na parang pumapatol sa bashers, laging meron nagko-comment na they should have known na public figure sila, 'di ba? At meron talaga mga bashers, tanggapin nila yon, what people has to say to them, tanggapin nila kasi nga public figure, ganyan. Yes, tama po yon. Correct po tayo dyan. Siguro eto si Rosmar ay may dahilan din kung bakit siya napikon. I am not actually against Rosmar kasi gustong-gusto ko every time na nagkakaroon siya ng humanitarian program, may natutulungan siya mga tao, at saka tuwang-tuwa din ako lalo dun sa lalaking nag-aalaga ng aso, dun kay Diwata na binigyan ng 10K at binago niya yung buhay, ginawa niyang staff
doon sa kanyang paresan. So mabalik tayo dito sa issue na to. Parang hindi rin talaga maganda na nanugod sila doon at kung ano-ano yung pinagsasabi nila na talagang sobrang nagwawala. Hindi lang si Rosmar ha. Eto na awkward na ako dito doon sa lalaking maliit na kasama ni Rosmar na akala mo sikat. Actually, hindi ko siya kilala. Napipikon ako sa mga sinasabi niya. Kasi ang yabang niya. Mas mayabang pa siya kay Rendon. Well, anyways, eto na nga at naiyak na lang si Rosmar doon sa opisina at sinabi niya yung kanyang saloobin. It's probably because syempre, ang layo nung lugar na pinuntahan nila. The effort and everything. Syempre, yung pag-organize ng isang outreach program na kagaya niyan, talagang mag-e-exert ka ng pagod, effort, money, and everything. So, siguro nung time na yun, bumigay na lang talaga siya kasi makakabasa pa siya ng ganun despite the fact na pumunta lang naman siya doon para tumulong. Yon ang sabi niya. Although, di ba, marami yung mga side comments dyan na iba-vlog nyo lang naman, kaya kayo tumutulong, di ba? Pero kahit ano-ano pa man, nagpagod pa rin siya doon. Pinagpaguran niya pa rin yun, nakatulong pa rin siya. 'Di ba? So, dun tayo dumako ngayon sa kung bakit nagkaganoon si Rosmar. It's probably because sa pagod. And secondly, baka nakakalimutan natin na just a couple of months ago, nagsilang si Rosmar ng kanyang second baby. So, probably meron pa rin siyang natitira kahit papanong postpartum. At yung mga nagdadaan sa postpartum kasi talagang madaling maapektuhan niya mga yan. Madaling mag-breakdown yan. At yung emotions nila talagang unpredictable. Sabi nga nila naglalast daw up to 10 years. Depende sa sistema ng katawan ng babae ang postpartum. So probably may mga natitira pa siyang mga ganon. Kasi diba, sabi nila the next few months after you've given birth, your hormones is in total whack pa. So probably may factor yun. Yung pagkakaroon niya ng postpartum. Pero ako kasi ang tingin ko most likely talaga sa pagod talaga ito. So meron din daw mga kaganapan dun sa event na yun ang medyo hindi nagustuhan ng mga nakasaksi. Katulad na lamang daw nung nagpag-games daw ito si Rosmar. Ang pinabring me daw niya ay pustiso. So parang 'di ba, parang medyo awkward naman kung gano'n, no? Nagpa-bring me ka ng pustiso pero hindi mo naman makawakan. 'Di ba? Ang hindi ko kasi nagustuhan din yung panunugod kasi pwede mo namang i-address ng maayos yun. Huwag ka nang, sa bagay iba-iba kasi ang tao, di ba, pag napipikon. Siguro nung time na yun, hindi na talaga nila mapigilan yung kanilang emosyon dahil nga pagod na rin sila nung time na yun. At gusto na lang event out, i-air out yung kanilang mga hinaing, kumbaga. So, nauwi nga sa iyakan at sigawan at sa iringan, katulad nga nito ni Rendon, sinabihan niya pa si ate na anong pinagmamalaki mo, ba't ang yabang mo, ganyan, mayor, hindi mo kailangan ng ganitong klaseng tauhan. So maraming mga netizens ang pinagtanggol itong si Miss Go at sinabi nga nila na dapat ma-persona non grata daw itong si Rendon, itong si Rosmar at iba pa nila mga kasama sa Palawan. Dahil nga sa asal na ginawa nila doon at na-caught on cam pa. Tapos nanawagan din sila kay Mayor. At meron naman sa Facebook ay talagang panig na panig dito kay La Rosmar na syempre pinagtatanggol nila para sa GCash. Diba? Kasi naman iba naman namang utak ng mga tao sa Facebook, diba? Pero sa mga forums at sa Twitter at kung saan-saan pa, talagang naiintindihan nila kung ano yung dapat mangyari. May mga say sila sa nangyaring ito at nasa tamang pag-iisip kumbaga. Di ko alam kung sino yung nag-comment na sinabi niya kung hindi ka lang babae, nasuntok na kita eh. Hindi ko alam kung si Rendon ba o yung isang lalaking hindi kilala. Alam niyo parang may pagka-squatter kasi yung dating na nanunugod ka ng ganun. Na parang pwede mo naman daanin din sa diplomasya. Oo, galit ka. Pero yung mga ganong kasing bagay pwedeng ipakinggan muna natin kung bakit niya nasabi yun tapos ipaliwanag muna sa'yo ng maayos, di ba? Para hindi ganyan. Kasi mas lalong nakakahiya yung ganito. Mas maraming bashers
ang magsisilabasan dahil sa mga ganitong asal na nakikita nila sa'yo. Hindi ito makakatulong itong mga ganito. Pero although siguro nga sa bugso ng damdamin, iba-iba ang tao kung paano nila may air out ang kanilang saloobin, siguro ganito yung kanilang paraan. So grabe no, ang nakakatakot din kasi dito is bawal ka na palang maglabas ng saloobin sa social media dahil pag nabasa nila Rosmar, susugurin ka nila. Eh ako pa naman, may pagkakatipunera ako. Baka mamaya makipagsuntukan talaga ako kay Rendon. Pero anyways, panibagong issue na naman to para kay Miss Rosmar. Di na talaga nadala si Miss Rosmar. Anyway, this is just my say about this issue. Thank you so much for joining me. I'll see you in my next vlog. Bye-bye!